Ito, mayroong magandang advice si Father Robert Reyes kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon na siya ay nasa kamay na ng ICC at ikinulong dahil magkakaroon nga po ng trial tungkol sa kanyang mga kasong kinasasangkutan. Maganda itong advice na ito. Personal na daw niyang experience at ito'y aking pinaniniwalaan kaya ako ipaparinig sa inyo dahil marami rin ako nakausap ng mga nakulong, mga personalidad, pero talagang nagsisi at napalapit sa Panginoon nang sila ay makulong. Okay? Ito ang advice ng butihing pare tungkol sa kalagayan ni Duterte. 2 beses, magbabago ka sa loob ng kulungan. Sana wag mo masamain ito. Kailangan ng kaluluwa mo na magbago. Kailangan na wag ka nang magpanggap na hindi ka gumawa ng kasalanan. Ang laki ng kasalanan mo. Hindi lang sa tao, kundi sa Panginoong Diyos. Ang nanay mo ay isang kilalang Catholic lay leader sa Davao, malapit sa mga Jesuita. Very prayerful woman. Siguro sa iyong kulungan, magdasal ka sa nanay mo, and I will pray to your mother to intercede for you. It is not too late to ask forgiveness. Magandang aminin mo na, wag ka nang magsinungaling sa ICC. Aminin mo na lahat. Pag inamin mo na lahat, the ICC will give you only 2 life sentences. Not 5, not 10. 2 life sentences lang. Pero mas may kapatawaran, mas may pag-unawa ang tao sa isang nagpapakumbaba at umaamin na may kasalanan ako. Ako ay humingi ng tawad dahil nagpapatay ako ng libo-libong kapwa Pilipino ko. Ganun po ang gawin nyo. Maraming salamat po. Ayan o, ganda ng advice na. Nakakatakot na magkasakit kasi hindi ko Maganda kaya yung advice. Hindi masama yun. Kung tatanggapin nyo na constructive, tatanggapin nyo para sa pagbabago, tatanggapin nyo na ibaba ang pride, tatanggapin nyo na ibaba ang lahat ng dapat ibaba at humingi ng tulong sa may kapal sa ating Panginoon. After all, lahat naman ng ating Panginoon ang pwede natin lapitan, hindi tayo pababayaan. At yan totoo. Tanungin nyo ang lahat ng mga nakulong na kung ano-ano mga kaso ang kanilang kinaharap. Nagbabago after makulong. Nagbabago pag nasa kulungan na. Talagang ang katotohanan kasi, totoo man o hindi, pag nakulong ka na, pagka kontrolado ka na ng batas, kung hindi mo man pagsisihan pero patungo dun sa pagsisisi, ang mga nangyari at siguradong lalapit ka sa lumikha sa ating lahat kung paano ka isalba. So yun po si Father Robert Reyes, ang advice niya ay magpakumbaba, mas kapanipaniwala. Aminin ang katotohanan, lumapit sa ating Panginoon, humingi ng kapatawaran sa tao at sa Diyos, may magandang haharapin. Ayan po ang advice niya. Pero siyempre, yung mga ibang ang paniniwala, kukontrahin yan. Wala akong magagawa dyan. Sinasabi ko lang po, dahil si Father Reyes, ano man na inyong paniniwala, yan ay pari pa rin. At wala namang masama doon sa kanyang sinabi. Hindi ko man siya kilala ng personal, pero kilala yan, public knowledge yan, dahil marami po yung ginagawa. Sabi niya, personal experience, nakakulong daw siya ng 2 beses Totoo yun. Kasi pag nakakulong ka, kontrolado ka sa isang lugar, wala kang gagawin 24 hours So doon mo maiisip kung ano ang ginawa mo nung ikaw nasa labas, ano ba ang nangyari sa'yo, bakit ka nakulong, anong meron kung bakit ka ganyan na sitwasyon. So wala kang ibang kakampi kung hindi ang Panginoon talaga. Okay? So hindi ho masama, i-advise na rin natin. Bago, wag na natin hintayin na kayo makulong pa, magkaroon ng kaso at makulong. Kahit sa lahat ng oras, dapat huwag tayong makakalimot sa lumikha at nagbibigay sa atin ng buhay. Ang Panginoon, ang amang makapangyarihan sa lahat. Para hindi kayo maligaw ng landas, para hindi magkamali, at nang hindi na magsisi, at nang hindi na humantong sa mga bagay na katulad ngayon ni Duterte na kahit na siya ay makapangyarihan, mayaman, at maraming supporters dito at sa abroad, pero bagsak sa batas, nakakulong siya doon sa ICC. So yung advice na magbago at umamin ay hindi ho masama. Okay? Pero kanya-kanyang paniniwala yan. Kung gagawin nyo, okay. Kung hindi, wala tayong magagawa. Pero hangad pa rin natin at lagi kong sinasabi dito sa ating mga channel, magkaisa ang Pilipino para sa katahimikan at kaunlaran. Hindi po pwedeng parating away-away. Unang-una, huwag kayong paggamit
sa mga makasariling galawan na may pangsariling political, personal at political interest. Ngayon marami sumasawsaw, mag-i-eleksyon, maniwala kayo. Tama yung panawagan ni Senador Chis Escudero. Iwasan, huwag gamitin sa politika at kampanya ang pagkakahuli kay Duterte kasi yan ay malayo sa eleksyon. Yan ay rule of law. Katunayan ay kinilala ni Escudero ang ginawa ng gobyerno. Hindi katulad ni Alan Peter Cayetano, minamali ang gobyerno pero nagsisipsip sa gobyerno. Yung kanyang kapatid ay kandidato pa ni Pangulong Marcos pero binabanatan ni Cayetano ang gobyerno dahil mali daw, illegal daw ang pagkakahuli. Kaya kakaiba yung Cayetano talagang yan. Kaya binanatan ni, napakinggan nyo doon sa, tabayanan nyo doon sa isang video ko, kaya binanatan siya ni Laila de Lima. Anyway, so, tama yun. Sinususugan ko yun. Huwag gamitin sa politika, huwag gamitin sa kampanya ang pagkakahuli para lang galitin ng tao at makakuha kayo ng suporta. Hindi ganoon ang mga botanteng Pilipino. Ang mga Pilipino hindi boboto sa isang kandidato dahil sa paninira ang ginagawa, dahil sa panlilinlang. Tahasan ko sinasabi, 1,000% ang nagsasabing mali ang ginawa ng gobyerno sa pagkakahuli kay Duterte, yan po ay propaganda para magalit kayo, para makakuha ng suporta, makakuha ng boto ang mga kandidato. At yung mga politikong yan, pag napwesto yan, mag-iiba rin ang kanilang damdamin. Mag-iiba rin ang kanilang sinasabi. Halos lahat ng politiko, iba ang sinasabi pag kampanya pagka nakapwesto na. Pag nakapwesto na, wala na ang lahat ng kanyang sinabi. Yung mga sinasabi, during eleksyon, puro pangako lang yon, pambobola lang yon, panlilin lang yon para kayo makuha ang suporta at iboto nyo siya. Pero pag nandyan na, wala na yung prinsipyung yan. Mayayabang pa nga, arrogante pa nga ang dating ng iba. Yan ang aking observation sa matagal ng panahon. Kaya yung mga speaker, nagsasalita sa mga rally at kung ano-ano, hindi yan pwedeng panghawakan. Madali nilang idinayan, madali kayong bulahin, nagpapabola kayo, gutom pa rin kayo. Gamit na gamit ng mga politiko at ng iba pang mapanlinlang na grupo ang kahinaan, kahirapan ng mga Pilipino. Yung ibang sektor, yun ang kawawa. Kawawa kayo. Okay? Kaya yung gagamitin ang pag-arestong ito, ang isyong ito ng pag-aresto ng ICC na sisisihin sa gobyerno, isa lang ang layo niyan. Galitin ang tao against government. At gusto niya, kahit sila ang suportahan. Palalabasin nilang sila ang tama. No one is above the law. Lagi kong sinasabi yan. Ang mapanlinlang ay kasalanan. Ang mapagsamantala sa kahirapan at kahinaan ng tao, lalo sa mga Pilipino, ay malaking kasalanan sa bayan. Kaya huwag kayong pagamit, huwag panlinlang. Hindi ako magsasawa kahit ulit-ulitin ko sa aking mga channel. Huwag kayong pagamit sa mga makasariling galawan. Please like and share ng ating video para makarating sa maraming Pilipino sa buong mundo.